O sa lahat ng viewers ng Busilak Diary, please subscribe. Ingat kayo. God bless you. Sa mga pagkakataon po ito, ibibigay naman po sa inyo ang ating mga susunod na tagapagsalita. Siya po ay nakasalukuyang naglilingkod at may tunay na paninindigang konsihala ng ating distrito. Nagbibigay ng serbisyo sa ating ng mga panahon at ngayon ay nagnanais na mas mapalawig pa ang paglilingkod sa distrito sa East. Serbisyo, hindi negosyo. Mula sa inyo ay para sa inyo. Ang magiging ginawa natin sa Kongreso at ang ating Your Best Choice, palapakan po namin Congressman Joey Uy! Sa taong pag-usahin sa isyo sa hindi ko umanin siya ang asahan. District 6 of Manila. Isang magandang umaga po sa aking mga kapamilya dito po sa bayan ng Bandaan, Santa Ana at Santa Mesa. Good morning. Relax na relax po kayo. Una po, ay tulungan po sa kasalamat ang nilingkod na si Joey Uy doon sa panahon ay bigay nyo sa grupo po ng Your Mysteries. Sa bagay, malamig naman po na relax kayo. Kasi yan ang gusto ni Yorme, hindi kayo mainitan, relax. Marahil natatandaan niyo po si Joey Uy noong 2004. Dahil si Joey Uy po kumatok sa inyo mga puso. Sabi ko, ipagdasal niyo, mahalin niyo po, yakapin niyo, tulungan niyo. At sa awa po ng Panginoon, pinalat po ng anak. Sabi nga, tuloy niyo po ako. At sa awa po ng Panginoon, pinalat po si Joey Uy, tinulong sa tulong niyo. Hindi lang po isang beses, bagos 3 beses pa po. Maraming salamat. Noong 2013 po, ako po yung muli na nakiusap po sa inyo. Sasabi ko, tulungan niyo po ang aking anak na si Christian Joey Uy. At marami pong issue nun. Sabi, 17 anos lang daw, naging 19 years old, dapat po 23 years old para maging konsyal. Almost 23 naman siya nung 2013. Kaya syempre, di ba pagdating po ng January 1, automatic 1 year older na. Kaya pinala naman po sa tulong niyo, sa dasal, sa tulong niyo, hindi lang po isang beses, bagos 3 beses siya po pinagbigyan sa tulong po ninyo. Muli, maraming salamat po muli sa inyo. Si Joey Uy, kailangan niyo po siguro na hindi masalita. Dahil ang magulang ko po'y stricto, tahimik. Kumbaga, sa tingin lang po, yung nanay ko, pag tinignan na niya, tinignan yung pinto, may bisita, ibig sabihin, pumasok na lang. Di ba gano'n po noon? Gano'n rin pong pinalaki ang aking anak na si Christian Joey Uy. Stricto na mas naipid mga ako sa nanay ko Dahil nakita ko naman ako maganda. But anyway,
Ako po'y nakilala nyo, di ba, meron po akong programa Transparency, Accountability, Trustworthy, On-Site Development, at Equal Rights yung pantay na karapatan. Parang po sinasabi, mayaman, mahirap, madalino, mga bata, matanda, botante, lalo-lalo na sa hindi botante, dapat po makatanggap ng pantay na pagsiservisyo sa isang nagsiservisyo publiko. Di ba yun po naman? Kaya kung naghahanap kayo ng maayos, matindi, Ang Joey Uy na yan. Isa po, Congressman ito po Joey. sinasabi na kanyang lingkod ay handa po tumulong sa inyo. Sabog lang po ng aking mga kaya. Kasi mahirap po yung nangangako eh. Basta kaya, itulong na. But anyway, ano po ba nagawa ni Joey Uy? Nauna po, dito po sa bayan sa Mesa, isa po, yung on-site development, ako po, nagawa ko ordinansa dito sa may PUB, sa Teresa. Withdraw ko from regular use to pedestrian walkway. Dinevelop po natin yan. Nagkaroon tayo ng livelihood project. Tapos ginawa po natin healthy competition. Kasi doon, minsan ang hanap po ito, minsan nagsisiraan. So, in-organize din natin sa Puya. Pangalawa, noong 2007 po, ako po naging chairman ng Committee on Engineering sa City Council of Manila. Isa sa problema natin sa ikalim na distrito, yung tubig. Kaya ako po'y napagbigyan ng pagkakataon. Ginawa ko po sa loob po ng 2 linggo, ipinasal po yung pagpapalipay ng tubo ng tubig. Hindi lang po sa ikalim na distrito ng Manila, bagkos sa buong Manila. 168 million yan. Ang contractor niyan, First Platform, sister company ng ABS-CBN Lopez Group Company. Yan po yung ngayon, pagkasalukuyan, ako po ang chairman ng Civil Service Appointment and Reorganization. Ako po ang gumagawa, nag-i-scrub and build lahat po ng departamento sa buong Maynila. Hospital ng Maynila, Manila Health, Engineering, Sheriff's Office, City Prosecutor, lahat po ng departamento sa buong Maynila. Ako po nag-reorganize. Nakagawa po tayo ng binyo ng ordinansa at saka mahigit na ronda na resolution. Co-author po tayo. Grabe, Dahil ang grabe. konsyan po, ang trabaho, gumawa ng batas. Pero, ubra rin naman ako, pwede rin naman tumulong. Kung gusto nyo po siya. Meron po tayo napakita na ni Christian, yan po yung mga programa ko. Yan po, ginawa ko na walang pinapangako. Pinagpatuloy niya. At pagbalik ko, ginawa ko rin po. Pinagpatuloy ko at nadadagdagan natin ng pakonti-konti. Noong 2023 January, kasi gumawa ko muna ako ng mga ordinansa, ako po'y bumaba sa barangayan. Nagpasalamat ako sa mga barangay officials, sa chairman, kagawa, secretary, treasurer. Siyempre, kung magiging na yung COE pagdating sa mga masipag na dapat, nakasaludo ko. Dahil nung ako po hindi pa konsyel, yung mga tanong po natin, siya po ang kasama ni Joey nung di pa po kilala. Kaya ganun po, yun din po ang tulong sa akin ng magulang po. Dapat marunong ka lumingon sa iyong pinagalingan. Di po ba? O galingan po natin mga Pilipino. Sa akin po pag-ikot, ngayon po, kami po mga congressman ng Your Best Choice sa buong Maynila, bumababa po kami. Yung congressman lang. May panahon po, makakasama ko rin ang aking mga konsyel. Siguro yung iba, nakita ko, bumababa kami. Nakikipag-ugnayan po. Unang-una, para malaman po namin yung hinangin ng mamamayan o aking mga kapamilya sa ikalim ng distrito ng Maynila. Sa aking pag-ikot, maging nagpapasalamat ako, nararamdaman ko na.
kayo po, naramdaman niyo po ba yung serbisyo ng congressman, yung 1 bilyon na serbisyo ng congressman sa iaan na distrito ng Lula? Naramdaman, pakitaas po. Naramdaman niyo po ba yung 1 bilyon na programa ng congressman? Ang dami po nun. 1,000 milyon. Thank you po. May nakaramdam po ba? Dahil ako po'y nakilala niyo na tahimik lang. Pero nung napakinggan ko po yung hilaing, yung mga hinaing ng aking mga kapamilya dito po sa Ikaayong Distrito ng Manila. Ito po ang nagtulak sa akin, yung hinihingi nyo para ipaglaban po natin yung damdamin po ng aking mga kapamilya. Una-una, minsan po pag ako'y bumababa, di ba ako pagka yung mga senior, mga mami, dati yung tawag ko dyan, mami, minsan na sasabihin sa akin, for example, anak, sabi ko, bakit po na yun? Sabi niya, anak, pwede bang makalambing sa iyo? Baka pwede makainisip ng konting pang-maintenance. Sabi ko, di, ako naman, kilala niyo po. Kapag tumulong si Joey Uy, yung tinutulungan ko lang po nakakalam. Hindi ako yung pagtumulong, yung mga picture. Nakaraan nga nakapag-vlog tayo kay Congressman Joey. Nakakabili ng wheelchair. Binigyan ni Congressman ng wheelchair agad-agad si Lola. Sabi sa akin, kapag tumulong yung kanan ng kamay mo, hindi dapat nakikita ng kaliwang kamay. Tama po ba yan? Siguro, kilala nyo, simple, hindi masalita. Ako yung mga tiyagla. Actually, itong 6 na taon na ito, mga ilang taon na nagdaan, wala akong nakikita. Eh sabi ko, kagaya yan, sabi ko, minsan may nagtatanong sa akin, anak, o minsan makikita ko, sasabihin, Konsya, meron ka ba scholarship program? Sabi ko, bakit? Wala po ba? Meron po ba nakakatanggap dito ng scholarship program galing sa congressman? Pakitaas po ang kamay. Scholarship program po, meron po ba nakakatanggap anak o apo? Walang nagtataas. Wala. Wala na, ay wala. Ako? Wala po. Balita ko ako may namatay na kasi. Naniniwala ko po mami. Pagdating naman sa edukasyon ng scholarship, sa health, wala. Meron po bang natulong sa akin ang ating congressman pagdating sa kabuhayan? Yung trabaho, hanap buhay, meron po ba dito? Yes. Wala. Yan po yung assignment ko ngayon. Sabi kahit pustiso daw May wala. awa po Panginoon. Naniniwala po ako sa tulong nyo, sa tulong ng Panginoon, sa tulong po nyo, samahan niyo si Joey Uy sa laban na ito. Makakatiyan po kayo. Ako hindi masyado nangangako, pero ano ba yung mga magiging programa ni Joey Uy? Unang-una po, pagdating sa kalusugan, sa dami naman ng pera eh. Ako, diresibo. Lahat po na sinasabi ko, yung mga batas, yung ordinansa, pwede nyo pang tignan niya kung totoo sinasabi ni Joey Uy. Kung hindi, huwag na natulungan. Kung totoo, tulungan natin. Ganun lang po yan, hindi po ba? Pag tayo po ay binalag, unang-una po, magbibigay po tayo sa lahat po na senior citizen, lahat na ng pammaintenance, sa diabetes, sa high blood, at saka sa cholesterol. Gusto niyo po ba yun? Hindi na po dapat nangihingi ang mga kapamilya o yung mga kadistrito.
Saka dapat, nagpa-research na ako, may kasama po ako, mga UP boys sa atinista. Nagpa-research na po ako. Ang congressman pala, baka sabihin, ay si Joey, di kasama yan ang layo. Hindi po. Ang congressman, meron pong pondo para umupa ng district office. Maglagay sa pandaran, pwede maglagay tayo ng isang maliit na opisina. Sa Santa Mesa, gano'n din po. Sa Santa Ana, gano'n din. Sa San Miguel, sa amin na lang po. Kasi sayang naman yung pera ng taong bayan, yung upa pa, doon na lang sa amin. Kasi hindi naman kailangan sobrang laki. Ang importante lang, kahit hindi ka laki yan, kahit siguro mga 30 square meter o 20, 18, basta importante, yung district office ng isang politiko o ng congressman, 660 yung itinutulong sa taong bayan. Tama po ba yan? Pagdating naman po sa edukasyon, gusto ko magbigay tayo ng scholarship program. Dahil nag-research na rin po ako, ang congressman pala, pwede po maglagay ng 50 milyon, 50 milyon na pondo para sa scholarship ng ating mga kabataan. Dahil yung kabataan yan, ang siyang kinabukasan ng ating bayan, di po ba? Gaya ng sinabi ko kanina, si Joey may pantay na karapatan. Bakit si Joey pati sa edukasyon may pantay ng karapatan? Dapat po, hindi lang po yung matalino ang bibigyan natin ng scholarship, pati hindi masyadong matalino, bigyan po natin pagkakataon makapag-aral. At kilala niyo po si Joey. Wala po akong pinipili ng tutulungan. Walang palakasan kay Joey. Direkta po sa tao pagtulong si Joey. Hindi po ba? Ano ba ang mas maganda? Yung may palakasan o yung direkta sa taong bayan? Direkta po. Alam ko po yan. Dahil po ang naman. Hindi, may tapos po tayo sa health. Sa scholarship, may program. Sa livelihood. Kasi po, aming hanap buhay. Nasa coaching po. Tatayang ako po si Joey po isang nag-deliver lang ng mga, kumbaga deliver po yun. Ang negosyo lang yung anak na si Joey po. Pwede po, dating kausapin, sino po senior citizen team? Pero yung iba ko, pagkamalakas pa naman, gusto niya rin po magtrabaho. Actually, nag-usap na ako kami ni Yorme dyan. Yung mga fast food chain, kaya yan po yung mga kliyente ko. Yung Jollibee Group, yung McDonald's, under po yan ang Happy. Logistics namin, yung Happy. Mga KFC, meron pa kapitbahay naman namin sa San Miguel, sila Agustines. Yung Yakult, hindi ko, wala kayo magiging trabaho na, mabigat po yun eh. Basta lahat po ng perishable goods, si Joey po nag-deliver yan. Si Joey yan, deliver po yan. So, yan po, pwede naman yung mga senior natin, kahit mga tikapunas lang po ng lamesa, tikabukas ng pinto. Okay lang po naman yun eh, mapwede magpupod, magluluto eh, di ba? So, pero ang katotohanan po, hindi naman namin hindi kaya ni Joey na lahat ng senior magkaroon ng trabaho. Kasi may yung pagsasama na dapat, pagsasama na dapat, hindi po ba? Kasi yung mga politiko, pagkakampanya, matamis pa sa karnibal ng nila, hindi po ba? Ako, real talk lang, yung katotohanan. Pero, si Joey, pagdating sa hanap buhay, may konting kaalaman po. Ano ba ang solusyon dyan? Bukod doon sa senior na po siyempre, hindi na po tatanggap doon sa ano namin, dito sa job here, di po ba? May solusyon na po dito si Joey.
yung livelihood program. Di po ba? O, kunyari, for example, si Mami,